Paano ko nga ba nalaman na panahon na para umuwi at tuluyan ko ng iwan ang pagbabarko? Hi, ako nga pala si Christian Piel, dating OFW, seaman, at katulad nyo din ako na nangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Ngayon, ito tayo, dahan-dahan papasok sa mundo ng pagninegosyo. Sisimulan ko to sa isang kwento. Noong ako'y nagbabarko pa, siguro mga naka 5 o 6 na sakay na ako, may nasimulan kami negosyo ng asawa ko. At yun ay hindi pa yun yung time na tuluyan kong iniwan yung pagbabarko. Sumakay pa ulit ako ng barko nun habang tumatakbo yung negosyo. Pero one time, eto na, nagising ako na sabi ko, wait lang, parang ready na ako iwan yung pagbabarko. Ready na ako pumasok talaga sa pagninegosyo at simulan yung sarili kong brand, sarili kong negosyo naman. Kaya yun, habang nasa barko ko, sabi ko sa asawa ko, syempre kailangan open din tayo sa asawa natin, ino-open natin yung mga plano natin. Syempre magpartner tayo, partner natin sila. Sabi ko sa kanya, ito na yung time na ready na ako. Handa na akong mag-focus sa pagninegosyo kasi alam nyo ba na sobrang hirap na paghatiin yung oras na nagbabarko ka, tapos nagninegosyo ka. Kasi wala tayong focus nun eh. Hindi natin gagalingan sa gagawin nating o sisimulan natin mga negosyo. Alam niyo yan dahil limitado yung oras natin sa pagbabarko. Pag nasa barko tayo, talagang okay, nasa ibang bansa tayo. Ayun talaga yung natin, yung oras. Dahil siyempre focus tayo sa trabaho natin. Minsan, hindi natin na ibibigay yung full 100% natin sa pagnenegosyo. Kaya yung time na yon, yung dumating yung time na yun, parang naramdaman ko na eto na, ready na ako. Alam nyo, pinagdadasal din yan at pinaghahandaan. Hindi lang tayo basta-basta susubok o papasok sa gera ng wala tayong alam, wala tayong bala. Kaya habang nasa barko ko nun, talagang nag-aaral ako, inaayos ko na yung mindset ko nun. At yung time na umuwi na ako, bago ako umuwi, dun pa lang sa barko, sinisimulan ko na yung mga plano ko. Dahil mahirap yung biglaan tayong aalis sa pagbabarko tapos matetenga tayo sa natin, sa bahay natin, ganyan. 'Di ba? Sobrang hirap tapos hindi tayo handa. Kaya kailangan kung ready ka talaga, ibibigay sa atin ni Lord 'yan at mararamdaman din natin 'yan na unti-unti kaya pala natin at kakayanin talaga natin dahil sugal-sugal 'yan eh. Kailangan talaga natin ng yan na ilaban. Kaya ayun, kung kayo nasa kalagayan kayo ngayon, nasa pagsisiman kayo o nasa ibang bansa kayo at gustong-gusto nyo na magnegosyo, mararamdaman nyo yan na ready na kayo. Ready na kayong iwan yung yung sa kasanayan yung buhay. Dahil hindi biro at hindi madali yung buhay pag ninegosyo. Pero ang the good thing is, madami tayong matutunan dito. Promise, ang dami natin matutunan dito na hindi natin na encounter dahil nga employee mindset lang tayo, empleyado lang yung tingin natin sa sarili natin. Pero pag once na tayo na yung nagpapatakbo ng sariling negosyo, ang dami natin matututunan. Kaya naniniwala pa rin ako na ang pagninegosyo ang sagot at susi para makauwi tayo ng mas maaga dito sa Pilipinas at mabigay natin yung oras sa ating mga pamilya. Makabawi naman tayo sa mga oras at panahon na nawala na ginugol natin sa ibang bansa. So, salamat sa panonood kung umabot ko sa video na to. Alam ko may puso ka ring negosyante at naghihingi ka lang ng sign at baka ito na yung sign na inaantay mo at nang matagal mo na ipinagdadasal. Subukan mo para malaman mo. Dahil hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan kung ano yung magkakahinatnan. At wala naman talaga hindi naman talaga tayo sure yung mga mangyayari. Pero, ang maganda lang, syempre, nandun na tayo, kailangan natin galingan. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa oras nyo. Alam ko, sobrang busy nyo dyan. Imbis na pahinga nyo na lang, naitapos nyo pa yung video ko, almost 5 minutes na. So hanggang dito na lang, maraming salamat, paalam.